Ito na nga, pag-uusapan na po natin ng meron daw nagkakagulo dyan sa Malacanang. Ang balita ko may nagsasabong daw dyan sa Malacanang ngayon. Ha? Balita ho natin yan na nagkakaroon na ho ng konting problema dyan. Bakit? Hindi ho magkasundo yung dalawa. Bakit ho kanyo? Mapag-usapan natin yan. Ha? Kasi alam mo, itong sinasabi nilang fake news, parang sila ho ata ang talagang author ng fake news. Bakit to? Papaliwanag ko natin yan, ha. Unahin na po na natin itong balitang to kasi importante itong balitang to na tila talagang medyo meron na hong ewan ko kung meron bang hidwaan, kasunduan at kaguluhan. Bakit? Mamaya babanggitin natin yan, ha. Presidential Communications Office Acting Secretary Jay Ruiz pinabulaanan at tinawag na fake news ang mga issue na ibinabato laban sa kanya. Partikular na ang umano'y tingnan nyo to, ha. Tingnan nyo to. Sabi niya, binabato ko ng fake news. Alamin natin kung kanino galing yung fake news, ha? Matindi to. Easy. Mapaliwanag ko sa inyo kung paano naging ganito. milyong halaga ng kontrata na natanggap mula sa PCSO. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. The voice of truth should be louder than lies. May pangarap itong maging politiko. May paganon-ganon pa. The voice of truth. May pagayon-gayon pa, Yan ang pahayag ni Presidential Communications Office Acting Secretary Jay Ruiz kasunod ng paglutang ng mga maling impormasyon kung saan dawit ang kanyang pangalan. Partikular na rito ang nailathalang news article na naglalaman na may nakuha umano siyang 200 million pesos na halaga ng kontrata mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO dahil sa pagiging co-founder umano niya ng isang media company, ang D8TV. Bagaman ginawa siyang authorized representative ng D8TV sa ginawang joint venture nito sa IBC at PCSO, hindi umano siya nagkaroon ng kahit anumang share sa naturang kumpanya. Ginawa akong parang spokesperson ng kumpanya, head ng sales and marketing noong October 2024. And in January 17, dahil nga may mga iba naman na akong inaayos na negosyo, ako po'y nag-resign sa kumpanya. I never owned a single share of Digital 8. I never owned a single share. Okay? Ibig sabihin, wala siyang pagmamayari or anything doon sa kumpanya. Yan ang sinasabi niya, ha? Okay, pakinggan natin. Mga kababayan, sabi ko sa inyo, malaglag sa upuan to. Bakit kanyo? I-relax. So maliwanag po yan. Ipinunto pa ng kalihim ang hindi pagiging patas ng naglathala ng artikulo, lalo't hindi daw patas. Akala ko ba ang mga fake news nagpapalabas, mga vlogger? Kasamahan nyo yan Politico.com. Binanggit niya pa nga dito, kilala niya yung mga iba dyan ibig sabihin, mga kasamahan niya. So, pwede na ba natin sabihin na ang mga mainstream media nagpapalabas ng fake news pag yan ang iyong sinasabi ngayon? Lang siya kinuna ng panig ukol sa issue. Kaya sabi niya, karma kayo, no? Nakarma ako dun, sabi niya. Bakit? Kasi yan ang problema ng mga mainstream media. Dahil minsan nagmamadali sila. Ewan ko, nagmamadali, nananadya. Basta gusto lang talaga makapanira. Hindi kinukuha yung panig nung taong binabalita nila. Maraming pangyayari yan. Hindi lang yan sa mga ganyan-ganyan. Marami pa yan. Kahit sa mga telebisyon, mga news, ang daming ganyan. Yung balita ng balita, hindi naman kinukuha yung panig mo. Ito ay isang maliwanag na demolition effort laban sa kanya. Lalo't ilang araw pa lamang siyang nagsisilbi bilang kalihim ng PCO. Grabe, importante, no? Bakit importante? May demolition job galing sa kanya. Lupit mo, Brad. Ano ka, vice presidente? Ano ka, presidente? Ano ka? May demolition job talaga sa'yo? Baka naman talagang ikaw ay ka-demolish. Hindi, kasi alam mo mga kaibigan, sa tingin ko, tulad na sinabi namin sa Banateros, maraming dito maraming kumi-question sa pagka-appoint nitong maman to. Kaya siguro naglalabasan yung baho nito. Hindi ko lang alam kung dahil may baho ba siya, o baka naman talagang ayaw sa kanya kasi hindi siya karapat-dapat. Hindi ko alam kung anong meron, pero tila mga nakakabangga niya ngayon ay mga kapwa niya mainstream media. Di ba? Bukod pa rito, ibinahagi ng kalihim na apektado na ang kanyang pamilya. Tumaas pa nga raw ang alta presyon ng kanyang ina nang malaman ng issue. Kasalanan niyo pa pala. Tumaas ang alta presyon ng kanyang nanay. Kayo talaga,
Huwag kayong ganyan. Huwag nyo na yung babasya. Tataas ang altar presyon yan. Ha? Huwag na. Easy. Huwag nyo na kayong bumabanat. Kawawa naman siya. Di ba kayo naawa? Oh. Tsaka yun nga po, yung implication sa mental health sa mga mahal ko sa buhay at yung implication ng security para sa aking mga mahal sa buhay. Wow. Now, I requested for security for myself Wow, sana and all. for my family. Sana all. Eh ako nga, binabantaan na. Mayat maya, binabantaan ako. Mayat maya, minumura ako. Meron akong ano ha. Ito ha, mga kaibabayan ha. Meron po akong threat. At yan po ay hindi ho yan gawa-gawa. Yan po ay nakareport sa PNP. Pero wala. Sabi nung PNP, Tibanat ba? Anak ka ng wewe. Kung banatan ako niyan eh. Di ko pirman yung ano niyan. Hindi, totoo. Di ako nagbibiro ha. Malupit. Buti pa ito si ano ha. Etong si Jay Ruiz ha. Dahil nabash siya. Kailangan niya na ng security. Di ba? Lupit mo. Dahil lang binash ka sa isyong hindi naman inimbento, hindi mo rin naman dininay, kailangan mo na ng security. Aba, magaling. Magaling ka, Atabs. Oh. Because of this fake news that turned out of hand na. Naku po. Muli rin niyang iginiit na Ang lupit, kasalukuyan ang tupit. Para talagang kasalanan ng mga taong bayan yung pagka-fake news sa kanya. ang pinoproseso ang pag-divest ng kanyang mga negosyo bago pa siya naupo bilang PCO Secretary kung sakaling makitaan ng mga ito ng conflict of interest. Kasunod nito, babantayan na rin ng PCO ang pagkakaroon ng leakages sa loob mismo ng ahensya para maiwasan na ang anumang intriga at maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. Pinagsasabihan din natin yung masyadong nagbibigay ng intriga. Palakasan ng boses. Palakasan ng bulong. Nako, huli sa bunganga. Oh. Palakasan ng boses, palakasan ng bulong. Kanino bumubulong? Ha? Kanino bumubulong? Kay Lisa Marcos po ba? Ako nagtatanong lang ha. Kasi dati, di ba, may balita tayo dyan, may alam tayo. Merong bumubulong na demonyong mataba. Oh. Isang demonyong mataba na mahilig sa chupageti na bumubulong daw di umano kay Lisa Marcos. Ha? Para tanggalin si dating E.S. Rodriguez. Oh. Itong demonyong mataba daw na ito, gusto ng posisyon. Tinanggihan ni E.S. Rodriguez yung kanyang posisyon. E.S. pa si Rodriguez noon, si Atty. Vic. Oh, anong ginawa? Bumubulong yung demonyo. Alam mo yan. Kasi si Rodriguez, tara, inom tayo. Dinaan sa inuman eh. Siyempre champagne dyan. Ako nang taghawak ng champagne mo. Bubulungan lang kita. Alam mo ba, etong si Rodriguez, ganito to, masisira ang administrasyon ni Marcos. Yan ba yung bumubulong? Palakasan ng bulong? Ganyan po ba yung bumubulong na laban sa inyo? Hindi, ako nagtatanong lang ha. Baka na ano lang. Kasi hanggang ngayon, nandiyan pa rin po ba yung bumubulong na yan? Alam ko yun, demonyong yan, pumunta na sa ibang bansa eh. Kumakain na ng hindi na chupageti kinakain niya ngayon. Ha? Hindi na chupageti may hotdog na kinakain yan. Sosyal na yan. Sosyal na ngayon yan. As in, ang kinakain yan German sausage. hindi na chupageti. German sausage na. So, kailangan din ma-decipher mo kung alin sino yung nagsasabi ng totoo, sino yung sumisip-sip, sino yung sumisip-sip na yan? Ba't pakalanan mo kasi puro kayo daldal eh. Puro kayo, hindi, kailangan may ganito sumisip. Sino yung sumisip-sip? Sige na, pakalanan mo na, wag ka na mahiya. palakas. Sino ang karapat-dapat? Hindi na rin daw magsasampa pa ng kaso ang kalihim sa news organization na sumulat ng artikulo. Sinabi niya na uubos lamang daw ito ng kanyang oras. Sa halip ay pagtutuunan na lamang niya ng panahon ang pagpapabuti pa ng PCO, lalo na ang paglaban sa fake news. Kenneth, pasyente. Alam mo kasi, wala naman pong fake news dyan sa balita. Kasi hindi mo naman dininay that you are representing. Walang sinabi ang Politico.com that you own the company. As far as na nababasa ko po, wala po ako nakitang sinabi. You represent the company and you co-found the company.
I think that's the exact words of Politico.com na yung co-found company ay parang may project with the PCSO na amounting to 200 plus. I think that was yung kanilang wordings. So wala pong fake news doon kasi hindi mo naman dininay. Ang dinideny mo lang ngayon that you are not part of or you are not the owner of Digital 8, yung nakatanggap ng project sa PCSO. Wala naman po ata sinasabing ganun. Kaya siguro naisip-isip mo, wag na ako magdemanda, wala namang mangyayari. Kasi hindi naman nila sinabi yun, di ba? Tingnan pa ho natin, ha? Sino ba kasi nagsabi na meron kang shares o meron kang pera diyan sa loob ng kumpanya mo? Ay, kumpanyang Digital 8. Sino ba nagsabi niyan? Alam mo, sabi mo, di ba, nagli-leak yung mga impormasyon. Minsan, sa totoo lang, hindi mo alam yung hudas nasa tabi mo na. Hindi, uso yan sa kumpanya. Hindi natin alam, baka inggit, di ba? May mga ganyan, yung kunwari, pinupuri-puri ka. Kasi, tandaan mo, itong katabi mo, na nagngangalang Attorney Claire Castro, iba ang sinasabi niya noon sa administrasyon ni Marcos. Medyo may pitik yan kay Marcos noon, di ba? Yung remember yung video niya about Gadon na bakit napakaraming advisor, sino ba, anong klaseng tao ba yung maraming advisor? Yung medyo di ba? May pitik po yan. May pitik po yung ali na yan kay Marcos noon. Tapos ngayon nandiyan sa tabi niyo todo-todo ang sip-sip. Di ba? Todo-todo ang sip-sip sa presidente. Hindi kaya nako. Ayoko mag-isip ng ganito, Hindi, kasi hindi naman po sa akin nang galing, mga kababayan. Hindi naman po sa akin nang galing na nagli-leak ang documents. Kasi nag-leak yung document Nag-leak yung document from PCSO. Tapos sulat doon sa ano na to kay J. Ruiz, 'di ba? Yung document. Don't tell me nag-leak yung document galing sa labas. Leak nga ibig sabihin galing sa loob. Palabas. Kaya lumabas sa publiko. So, sino-sino ang dapat dyan? Walang iba kundi nasa loob. Minsan nasa tabi. Di ba? Ayoko na lang mag-isip na baka mamaya hindi kaya si Attorney Claire yun. Ayoko isipin ganun. Ayoko isipin. Hindi, ayoko naman sabihin na ganun. Ayoko naman sabihin na naku, hindi kaya naiinggit si Attorney Claire. Si Yusik Claire. Si vlogger Claire Castro. Ayoko sabihin yun kasi hindi naman siguro tama. Nasasabihin natin naiinggit si Yusik Claire Castro tapos siya yung bumabanat pala doon sa PCO Secretariat at gustong papilan niya at baka malay mo. Kasi iba pangarap niya sa buhay. Mantakin mo, no? Medyo may pitik ka sa Marcos, no? Isang kalabit lang sa, shh, halika, huwag kita secretary. Ay! Excited siya ate. Talagang bumanat siya. Bumula ang bibig. Binanatan ng mga Duterte. Yeah? Hindi kasi that is a little bit of sabihin na nating sign of excitement. Excitement na malay nyo lang naman. Hindi ko sinasabi. Ako sa tingin ko, hindi naman siguro. Sa tingin ko hindi naman siguro. Malabo naman sigurong naiinggit yan kay siya yung naninira. Hindi naman siguro. Pero tingnan natin. Kasi ito tingnan natin na mabuti. Kasi sabi ni J. Ruiz, hindi naman sa kanya pagmamay-ari yan. Hindi naman siya siya ay representante laang ng Digital 8 para sa PCSO. Pero paano nangyari nun? Hindi, ako mapapaisip lang ako doon sa logic na nun. Kung ikaw ang gagawing representante sa isang napakalaking kontrata, sa isang napakalaking project, ikaw ay representante, ikaw hindi part ng kumpanya? Hindi. Nag-iisip lang. I'm just trying to understand. Di ba? Kayo ho ba? Kuwari kayo may mga negosyo kayo.
and you're going to enter into a big contract, as in big to the point na it's too big to imagine. Imaginein mo, maabot ang 200 plus million. Would you get an outsider? Diba? Kukuha ka ba ng tagalabas at sasabihin mo, psst, represent mo nga ako dito sa kumpanya na ito? Kasi makikipag-deal ako. Hindi, kayo po mag-iisip. Parang kung ako yun, kung ganyan, siguro kung mga maliliit na desisyon ng negosyo ko, pwede. Diba? Maliliit na desisyon. Pero pag malaking-malaki na, hindi sa wala ang tiwala sa tauhan mo, diba? Hindi sa ganun. Pero syempre, you want to make sure na planchado ang lahat ng bagay. And I think there's a bit of disrespect. Ika nga. Parang ako makikipag-deal sa representante, ang laki ng budget na to. I would demand for the owner or maybe at least mataas na posisyon. Tama, mali. Hindi, ito ano lang natin, medyo i-open lang natin yung mind natin. Yeah? Bigyan lang natin ng mga kuro-kuro. Kasi ba? Kunwari na nga lang eh. Hindi, ito, sabihin na lang natin. 1 million deal. 1 million deal. Ano yung deal na yan? Magpo-promote ka ng salamin during your video, halimbawa lang. Diba? Sabi, siyempre, 1 million yun. Shit. 1 million yun, po-promote mo lang yung salamin. Mag-uutos ba ako ng kaibigan ko sa labas? Mare, mag-atawag ako ng barkada ko dyan sa labas. Pre, busy ko, ayoko magising. Pwede ba ikaw na lang mag-represent sa akin? Yung kontrata ko doon sa ikaw na lang mag-representante. Tagalabas to Di ba malabo yun? Mas malabo din siguro kung halimbawa kukuha ko ng halimbawa lamang po halimbawa yung aking staff, halimbawa, hoy, ikaw na nga lang makipag-deal dito. Magkano yan, sir? 1 million yung kontrata? 1 million? Diba? Baka magtaka yung 1 million yung kontrata. Tapos akong paharapin mo. Diba? Minsan imposible pa nga na yung mo. Siguro, ang pinakamatindi niyan, yung kanang kamay mo lang siguro. Yun ang pwede pa. 1 million, di ba? Siguro yung kanang kamay, mataas ang katungkulan o parte ng corporation mo, di ba? Pwede yun. Pero mantakin mo, eto, 176 yung una, tapos I think 30 plus yung pangalawa or 20 plus yung deal. Tapos ikaw ay isang representante lang. Hindi ka parte. Yan ang sinasabi niya eh. Hindi siya part ng korporasyon na yon. Hindi siya part ng kumpanya na yon. Siya po ay representante lang. Sabihin tagalabas, kinuha, diba? To represent the company. Ngayon, tell me, is there a logic behind that kind of argument? Hindi, kayo na pong sumagot. Hindi na po ako sasagot. Kayo na pong sumagot. Sa tingin nyo, logical po yung ganong klaseng sinasabi nitong maman to? Ay, kayo na hong bahala. Pero ito pa ang matindi. Bakit ko nasabing sa aking mga statement at titulo na merong kaunting kaguluhan, merong konting bangayan, o merong konting malabong dyan sa loob ng Malacanang. Kasi, ganito ang konteksto niyan. May nilabas yung idol nating sumusulat na si Tiglaw. May nilabas siya na sabi niya na parang sinabi niya, ewan ko pa, wait isisiguraduhin lang natin, baka mamaya ma-fake news tayo, sorry. Meron siya kasing sinabi na parang merong konting, hindi pala, sorry, not Tiglaw, I'm sorry. Namimix ko. Sorry. Okay? Politico pala. Politico.com. Meron silang sinasabi na na parang nagkakaroon na daw ng problema between J. Ruiz and Malacanang kasi hindi nai-inform ang Malacanang sa mga ginagawa ni J. Ruiz.
Okay? Tulad na nga po ng etong deal na to. Tila hindi ina-inform ang Malacanang. Hindi alam ng Malacanang. Or parang ang tawag niya doon sa sabi ng politiko, parang there were parang kept in the dark, ika nga. Hindi ho na-inform, na kept in the dark po ang politiko ang Malacanang sa nangyayari dito kay Jay Ruiz. Bakit kanyo? Kasi iba ang statement ng Malacanang, iba ang statement ni Jay Ruiz. Ang weird di ba? Or meron lang talaga naggagaling-galingan o sumisip-sip. Bakit kanyo? Ito patunay. Pakingge. Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, I understand you mentioned that Secretary Ruiz has 60 days to divest upon assumption to office. Clarify ko lang, has he already divested or is he still in the process of divesting? Sa pagkakaalam ko ay in the process na po kasi piniprepare niya po yung kanyang mga... Anong nangyari doon? Nawala. Ba't ganun? Anong nangyari doon? Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, Ulit. I understand you mentioned that Secretary Ruiz has 60 days to divest upon assumption to office. Clarify ko lang, has he already divested or is he still in the process of divesting? Sa pagkakaalam ko ay in the process na po kasi piniprepare niya po yung kanyang mga papers regarding And that. does the Secretary have a statement on, of course, allegations? No, not allegations, but those who are pointing out that there is clear conflict of interest in this. First of all, when you say divest, diba? Means sa business divesting means selling, liquidating, or reducing an asset, investment, or business unit. Sa madaling salita, nung tinanong ni Ivan, ng reporter ng GMA, po ba ay na-divest niya na po ba yung kanyang o kasi meron daw sa batas na kailangan 60 days upon assuming yung kanyang position, kailangan i-divest yung business na may conflict of interest. Okay? So kaya nga ang ganda ng tanong nito ni na i-divest niya na po ba? Tingnan nyo ang sagot ni Madam Claire. GMA7. Yusek, I understand you mentioned that Secretary Ruiz has 60 days to divest Divest the word divest. upon assumption to office. Clarify ko lang, has he already divested or is he still in the process of divesting? Is he o na-divest niya na ba? Ibig sabihin nun, maglipat ng investment, reducing an asset, liquidate, selling. Ibig sabihin, meron kang parte doon sa kumpanya. Meron kang pera doon sa kumpanya. Okay? Hindi ho ito yung biro-biro. Divest, ibig sabihin, nilipat mo na yung assets mo, tinanggal mo na. Ha? Ang tanong, anong sagot ni Madam Claire? Sa pagkakaalam ko ay in the process na po kasi... Sa pagkakaalam niya, in the process na. Mga kababayan, when you say nasa process na, ibig mong sabihin po ba nun meron o wala? Wala. Paano ipaprocess yun? Nakukuha ninyo. Pag sinabi mong nasa proseso na, yung paglipat ng yung pag-divest ng assets, ibig sabihin meron, ililipat na. So dito magagalit ang judge dito. Bakit kanyo? Sabi ni Jay Ruiz, hindi daw niya pagmamay-ari, wala daw siyang alam, representante lang siya. Pero sabi naman ngayon ng Malacanang, representing Malacanang. Remember, press officer ito. Ano ibig sabihin? Sabi niya, ang pagkakaalam ko, nasa proseso na ng pag-divest, paglipat. So akala ko ba representante ka lang? Paano ka magiging representante kung may divest kang alam mo yun, may asset kang ililipat? Diba? Representante kay wala. Pwede ba yun?
Representante ka lang, pero may pera ka doon? So, sino sa inyo nagsisinungaling? Si Jay Ruiz o itong si Madam Claire? Ang tanong, sino unang masisibak, di ba? Gago! Sino unang masisibak sa palpak nitong dalawang to? Nagsama pa itong dalawang to, no? Pareho silang palpak. Si Jay Ruiz at saka ito. Piniprepare niya po yung kanyang mga papers regarding And that. does the secretary have a statement on, of course, allegations? No, not allegations, but those who are pointing out that there is clear conflict of interest in this situation. Yes, kung meron pong conflict of interest na ngayon na siya ay na-appoint as secretary ng PCO, talagang dapat matanggal po yung conflict of interest. Kaya kailangan niya pong mag-divest. Kung naman po ang mga... Kaya kailangan niya po mag-divest. Paulit-ulit ha. Paulit-ulit ang sinasabi niya. Kaya kailangan niya pong mag-divest. Mga kababayan, hindi ho ito fake news. Ha? Baka bukas, Claire, fake news na naman ito sasabihin mo. Ha? Galing sa bibig mo. So, sino sa inyo ang fake news? Si Jay Ruiz o ikaw? Hindi, kasi ganito lang yan eh. It's either you are... Sorry for the term, but this is the right term. It's either you're just stupid, di ba? Plain stupid, na daldal ka ng daldal dyan, wala ka namang palang alam, at hindi mo naman pala alam ang tunay na nangyayari, or talagang meron talaga, nabuking tuloy ngayon si Jay Ruiz. Ibig sabihin, meron talagang problema kay Jay Ruiz doon sa kanyang negosyo. Ano ang totoo? Anong kayang palusot nyo bukas? Mamaya, sigurado may palusot yan. Yung negosyo niya ay hindi pa po siya na-appoint secretary ng PCO. So wala naman po tayo nakikitang mali doon dahil kailangan din naman po niyang kumita. So ngayon po na kami po ay na-appoint, kailangan po talaga mag-divest kung ang interest po ay may conflict. So kailangan po talaga mag-divest. In a chance interview this morning, binanggit din ni Secretary Ruiz na may binabanggit po siyang leakages ito sa presidential communication. Kailangan talaga mag-divest. Hindi, ito. I-google ninyo. O mas magaling, i-chat GPT nyo. What do you mean by divesting in business? Ilagay mo yan. Kausapin natin si chat GPT. Chat GPT. Ayan, babasahin ko sa inyo. What do you mean by divesting in business? Ayan, pakinggan natin sagot ng chat GPT. Yan ito sagot niya. Ayan. Ayan. Divesting in business refer to the process of selling off or disposing of a company's assets, business unit, or investment. Diba? So, yun po ibig sabihin nun. So, Madam Claire, sino po ang fake news sa inyong dalawa? Si Jay, ano lang yan eh. Sabi ko nga sa inyo, may fake news or you're just stupid. Yun mamili po kayo doon, Madam Claire. May fake news o stupid lang po kayo. Hindi nyo alam. Daldal lang kayo ng daldal. So, alin po doon sa dalawa? Hindi ko po kayo naakusahan ha. Hindi po ako nagiging judgmental dito. Kayo lang po ang sumagot. Kasi hindi pa pwedeng iba ang sagot ni Jay Ruiz, iba ang sagot mo, pareho kayong tama. Hindi pa pwede yun. Kasi magkaiba kayo ng sinasabi. Si Jay Ruiz ang sinasabi niya ay talagang wala siyang kinalaman. Siya ay representante lang. Kayo ma'am, ang sinasabi nyo, nag-divert. Ibig sabihin, may nilabas. Tinanggal yung assets, tinanggal yung share. So kung ganon, parte siya ng kumpanya. Tama, mali. Ngayon, pwede natin sabihin, it's just plain stupidity. You do not know what you're talking about, daldal ka lang ng daldal. Diba? Tandaan ninyo this was after the press briefing of Jay Ruiz. Kasi binanggit niya dito nung si Ivan ba yun, ng DMA, sinabi niya dito. May sinabi si Jay Ruiz kanina about the leakage. Ibig sabihin, after na nito.
Kaya nga sinasabi doon sa politico.com na bagong article nila, tila may problema. Tila may problema sa loob ng Malacanang. Mukhang merong either nagigirian o di kaya naman walang kaalam-alam ang otoridad o ang mga boss ni Jay Ruiz sa pangyayari na to. Ibig sabihin, itinago ni Jay Ruiz na meron siyang kontrata sa gobyerno. Na it's very conflicting because you are going to decide on projects o reform na gagawin mo with regards to communication tapos meron kang production. Diba? So which is which? Ako nagtatanong lang. Kayo mga kababayan, pag ko kayo tinanong ko, which is which? Ano sa tingin ninyo po? Fake news si Jay Ruiz? O fake news itong si Madam Claire? O stupido itong si Madam Claire at hindi niya alam ang sinasabi niya? Alin doon sa tatlo na yon? O habang sumasagot kayo, binabati ko po pala ang mga taga District 3 kasi lagi daw po silang nanonood, sabi ni Madam Mocha. Kaya batiin ko daw mga taga District 3, lalong-lalo na yung mga taga Santa Cruz, Tambunting, Blumentritt, Parola, Barangay 310, Quiapo, Binondo, Recto at kung ano-ano pa, basta yung mga taga District 3. Lagi daw bumabati kay Mocha at tinatanong si Banat Bay, pwede po ba pag nami-meet nyo naman si Mocha, sabihin nyo napapakinggan nyo si Banat Bay ha? Nabati ko po kayo dahil natutuwa naman po ako. Sinusuportahan nyo si Madam Mocha. Alam mo, hindi Madam Mocha will not fail you. Napaka servant ng puso na yan. Mahal na mahal niya nanay niyan. Mas lalong mahal niya yung mga taga diyan, taga District 3. Maniwala po kayo sa akin. Hindi kayo magsisisi. Pag nagsisi kayo sa boto ni Mocha, eto, ganito ko i-assure kayo at buong Banateros. Pag hindi nagsilbi sa inyo si Mocha, tatanggalin namin ang lahat ng channel namin. Kasi 100% kami sigurado. Grabe, servant yan si Mocha. So bang ano yung kanyang espiritu na nagsisilbi sa taong bayan? Non-stop po yan. Kakaiba ho yung ali na yan. Kakaiba, promise ho. Kaya mga taga District 3 batiin nyo naman ako pagka namimit nyo si Madam Mocha. Communications Office. What can you tell us about these leakages, intrigues, and how does he intend to get to the bottom of this and respond to it? Okay, hindi ko po yata nadinig. Sa inyo po sinabi yun. Kanina po. Sa inyo? Okay. Siguro po siya na po yung mas maganda sumagot niyan. Parang lagi siyang walang alam, ano? Nakakalungkot tong alin to. Parang mas may alam pa yung mga vlogger sa kanya pagdating sa mga nangyayari sa ano. Lahat ng ewan ko maraming ako pinanonood ko yung mga binibitawan nito ni Jay Ruiz pero siya hindi niya pinanood. Bakit kaya? Wala kaya siyang respeto dito sa boss niya? Diba? Kasi kung may boss ka, nagpa-press briefing dahil nga sa pumupukol sa kanya. Tandaan mo, ganito ang nangyayari yung boss mo pinupukol, binabash o sinabi na natin binabanatan ng isang media outfit, di ba? Binabanatan. Prak. Ikaw, wala kang pakialam. Kung anong mangyari o pag nagpa-press o nagdumipensa yung boss mo, hindi mo alam. Hindi, you understand? Siyempre kung ako, yung halimbawa may boss ako, tapos binibira. Tapos sabi nung boss ko, sandali magpapa-press con lang ako, magpapa-press briefing lang ako, magpapa-interview lang ako. May statement akong bibigay. Kung boss ko yun, papanurin ko yun. Boss ko yun Kasi para gusto ko makita ano ba yung kanyang, di ba? Ba't di ko panunurin? Papanurin ko yun. Si Madam, hindi niya pinanood. Meron kayang hindi magandang Ewan ko lang hindi ko po alam Kaya ako nagtatanong lang. Hindi ko po nadinig at hindi ko po alam kung ano yung ibig niya sabihin. Anong alam mo? Hindi, anong alam mo, Madam? Sa totoo lang, anong alam mo? Parang lagi kang walang alam, di ba? Alexis Lovero, Philippine Star.
So for the record, Yusek, do you know the status of the supposed deals involving the company of the secretary in government contracts? Wala po akong particular na alam. Especially kung ito naman ay nagawa bago siya na appoint. Anong alam nito? Hindi niya alam. Even if bago siya ma-appoint, doon nangyari, hindi mo... ano nangyari sa'yo, madam? Hindi ako nagtataka lang ako, ha? Yung boss mo, di ba, binabanatan na, under fire, ikaw, wala kang kaalam-alam sa mga nangyayari. Boss mo yan, ha? Immediate boss mo yan. Aside from Marcos, that is your immediate boss. And hindi lamang po ito'y hindi lang kasiraan ng boss mo na si Jay Ruiz, kasiraan ng Malacanang to. Bakit? Kasiraan ng presidente ito. Bakit yung presidente nag-appoint ng taong may conflict of interest? Then, ang sagot mo, you do not know what is happening. Mas may alam pa sa mga vlogger. Nakailang video na ako tungkol dito sa issue na to. Ikaw, ano yun? Parang, ano yun? Di ko alam. Wala tayo ako alam dyan eh. Hindi, sagot, kayo sumagot. Na ano ko nagtataka lang ako. Wala sa hulog si madam. Eden Santos, Net 25. Balik lang po ako dun sa heat index sa user. Yan, okay na yan. Tapos na pala, tapos na. Heat index na yan, di ba? So mga kababayan, that is bakit ho ba importante ho itong pag-usapan? Bakit ho para importante ho natin maunawaan to? Para makita ho natin kung bakit ganito nagkakagulo ang ating bayan sa mga desisyon. Dahil ho, tila merong mga nagdidesisyon sa gobyerno na sablay. You will not appoint one of the most critical position in the government na may sabit, may conflict of interest. Hindi ko sinasabing merong illegal na ginawa. That's not my point. Walang illegal na ginawa. Project naman po yan. Morally, it's your opinion. Kanya-kanya po tayong opinion. Pero para sa akin, medyo may problema tayo dyan. Meron akong malaking problema dyan. Bakit ka maglalagay ng alam mong merong negosyo sa gobyerno? Negosyo to sa gobyerno, ha? Ilalagay mo siya dun sa posisyon na kung saan naandoon yung negosyo niya. That's one, conflict of interest. Second, bakit magkaiba ang sinasabi ng head ng communication at ng opisyal na tagapagsalita? Kasi ayaw nilang tawagin press secretary, tinawag na lang nilang press officer kasi USEC level lang. Pero ganun pa man, tagapagsalita pa rin po yan. Kahit palibalik ta rin yung pangalan, ang tawag dyan, kahit iba-ibahin ninyo, tagapagsalita pa rin po yan. Bakit magkaibang sinasabi nila? Why are you lying to the people? Yung mga ganitong palusot ninyo, nagiging nagiging ugali na ninyo. Yung magpalusot ng magpalusot sa gobyerno, sa taong bayan. Pag may mali, magpapalusot. Tapos, aakusahan nyo ang social media, vloggers, o advocates pag binanatan kayo sa katarantaduhan ninyo. Magagalit kayo pag binibira kayo ng mga netizen dahil sa gagaguhan ninyo. Dahil sa nangyayari, nagagalit kayo. At tatawagin yung troll, tatawagin yung basher, tatawagin yung kung ano-ano. Sandali. Sino ba may kagagawan yan? Kami po ba? Kami nagre-react lamang at karapatan po namin bawat Pilipino na mag-react. Karapatan po namin yan. Kami po ang nagpapasahod sa inyo. So kung may nakikita kaming mali, kung meron kami nakikitang
sa tingin namin paglulustay ng pera dahil kumuha kayo ng incompetent o sabihin na natin stupid people in the government, ano namin yan? Ibo-voice out namin yan. Again, hindi ko po sinasabing stupid si Jay Ruiz, hindi ko po sinasabing stupid si Yusek Claire. Pero ang punto ko dito, there is someone lying, or if there is no one lying, maybe someone is stupid. Which is which? Diba ho? Don't waste the money of the people sa mga incompetent na tao. Huwag nyo namang sayangin yung posisyon na ibinigay sa inyo, dahil yung posisyon na yan, kahit galing at inappoint ng presidente, hindi ho ang presidente nagpapasahod sa inyo. Taong bayan na nagpapasahod. Tax namin mga Pilipino ang nagpapasahod sa inyo. So medyo mahiya-hiya naman po kayo. 'Di ba? Kung kayo ay hindi nyo ginagawa ng tama ang inyong mga trabaho. 'Di ba? Oh, by the way, bago matapos itong video ko, meron po kasing, tandaan ninyo, merong isa pang pangalan na intriga na kesyo, parang yung general manager daw ng PTV ang siyang parang na lumabas ito sa balita na siya daw nagpapakalat nitong news na ito o nangiintriga, parang may ganun, parang siya ang may pakana ng kaguluhan sa loob ng PCO. Okay, wag ko kayo mag-alala, tinanggal na po. I would like to announce that we have currently inayos po natin yung appointment. Sige, hindi natin tinanggal, pinag-resign. Pinaganda pa yung mga pangalan, pinag-resign ng lahat. Sabi nga ng iba, pinag-resign ng lahat, pero ang target lang naman ito at saka yung mga kasamahan niya, pero pinag-resign lahat. Sa PTV4, we have accepted the courtesy resignation of former General Manager Toby Nebrida, and we already talked to... So ayun na po. So wag ko kayo mag-alala, yung nag-iintriga, nabapabalita na nang-iintriga at doon nang gagaling ang mga impormasyon, yung napabalita, tinanggal na. Ang galing, Iba talaga sa gobyerno natin, Malayang malaya. Walang diktadorya. Sobrang laya. Pag naglabas ka ng katotohanan, sibak ka. Diba? Wala tayong magawa. At least, hindi na sila magwo-worry na mayroong lalabas na baho sa loob ng PCO, diba? Kasi kontrolado na nila ang lahat. Tama, mali? Bahala na kayo. Don't forget to like and subscribe at syempre click the notification bell. Dito lamang po, Banat Bay. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Galit sa fake news. Maraming salamat po.